may recent video si VP Sara at trending ito viral. Ito ay uploaded, I think, sa kanyang TikTok account. Mabuti na lang gumagawa ang ating pangalawang pangulo ng mga multiple accounts on several social media platforms, no? So kasi marami ring tao diyan sa TikTok, so dapat naman talaga na tutukan din ng 'di ba ng ni VP Sara at ng mga staff niya yung kanyang mga social media accounts. Sayang kasi kung hindi niya maaabot, lalo ang mga kabataan naman talaga ay malapit sa ating pangalawang pangulo dahil nga po siya ay secretary ng DepEd. So nakakatuwang gumawa siya meron siyang TikTok account. Even PRRD may TikTok account na po, Roddy Duterte. Maybe you can just find it. Ako nga tamad na tamad gumawa. Dapat sipag-sipagan ko rin, pati TikTok dapat nag-upload ako. Dito rin sa YouTube dapat gumagawa ako ng shorts video, no? Anyway, oo, konti pang motivation at enthusiasm, Princess Maui, ang litit na nga ng channel mo, sipagan mo pa push. Alam niyo mga ate at kuya, ang nagpapaano lang din naman kasi sa akin, nagpapa-discourage kasi ang hirap din magsalita ngayon, 'di ba? Although naglalakas loob ako or kaming mga puting government, hindi rin madali itong ginagawa namin, napakadelikado. And nakakatuwa na si VP Sara ay parang unti-unti ng kahit napahapyaw ay nagpapahaging, 'di ba, na mukhang hindi siya masaya sa kinalabsan ng unity na sinamahan niya. Nagpaubaya ang pangalawang pangulo natin for kuting. Siyang pinakasikat na candidate, pinaka highest or the highest sa survey noon nung hindi pa sila nagpa-file ng candidacy dahil nga rin siguro, 'di ba maganda naman ang reputasyon ni VP Sara. Although yung panununtok niya ng sheriff sa Davao City noon ay hindi magandang halimbawa, pero kumbaga proud si PRRD na yung anak niya ay defender ng mga mahihirap. May nabigwasan di ba si VP Sara na sheriff? VP Sara, kailan mo bibigwasan si Kuting? Panabugin mo ang ngipin niyan, pati si Butod, right? Panabugin mo ang ngipin ng dalawang yan kasi sa tingin ko yan ang mga manggagamit sa'yo, hindi naman si Senadora Amy. Kaya lang Senadora Amy, unfortunately, makakaladkad ka sa mga listahan ng mga taong nang gamit kay VP Sara. Ikaw ang, 'di ba? Ikaw ang nag-coin, proud na proud ka ng word na unity. Sa'yo galing 'yan kasi united tapos iisang team. Yung tandem ng Marcos Duterte nung eleksyon. O si VP Sara at sabi nga po ni Spock Sari Roque na confirm or na-affirm ni Spock Sari Roque yung aking basa noon at nababanggit ko na sa mga nakaraang vlog ko na kaya hindi tumakbo si VP Sarang Pangulo noong 2022 dahil nga nagpapahinog pa siya. Yan mismo yung sinabi ni Spock Sara Roque sa latest live niya, di ba? Hindi nila mapilit noon ang ating pangalawang Pangulo ngayon na tumakbo bilang presidente noong 2022 dahil ramdam niya na napakabata pa niya at kailangan pa niya magpahinog. Pag magpahinog, hindi siya sumabak agad sa napakalaking responsibilidad. Pero VP Sara, tingnan mo, kahit ikaw ay bata, bakit naman pinapayagan ng Constitution ng 40 anyos? May 40 ka naman na. Yun ang nasa Constitution, 40 years old. Sa ganyang edad kasi, mga ate at kuya, hinog na ang isip, di ba? Kaya lang ang mga bata pa kasi yung anak ni VP Sara, hindi naman natin siya mapilit. Pero hinog na yung isip mo yan, mature ka na yan, di ba? Hindi ka na focus sa pag-ibig, tapos ka na sa pag-aaral. At VP Sara, speaking of pag-aaral, ikaw naman ang deserving na mamuno ng Pilipinas. Ngayon namin nabuking, si Kanjer lang palang matapos ikuting ng inamoy-amoy ng inanitan. Si Kanjer, college lang pala siya. Dinaig ko pa si Kuting, at least ako may diploma ako. Pwede ko ipamayagpag ang diploma ko, hindi naman sa panlalait sa mga hindi nakapagtapos or kahit lalo sa hindi nakatungtong ng kolehiyo or tertiary education. Pero mabigat kasi na responsibilidad, hindi naman natin dinedemand yan sa viewers natin and even sa mga trabaho, di ba? May mga trabaho na pwede namang mag-apply ang high school level or high school graduate lang. Pero itong pagiging presidente kasi despite na ang requirements dyan or qualifications rather, isa sa qualifications ay dapat marunong bumasa at sumulat, pwede ka nang tumakbo. Hindi sapat naman yun. Parang 'di ba, common sense na hindi pwede, although yun ang sinasabi ng Constitution natin na basta marunong bumasa at sumulat, pwede ng presidente. Dapat yung qualifications naman, at least sa ating mga botante, taasan natin para itong mga gustong mamuno sa atin ay, di ba, taasan din nila yung standards nila. Kung gusto nilang maging presidente, gusto nilang maging senador, gusto nilang maging
politiko or public servant, dapat pag-igihin din nila ang kanilang pag-aaral. Kasi titingalain yan eh. Ano ba sabi? Sino ba nagbanggit nun ng nakaraan? Maybe sa Hakbang ng Maisog or maybe sa mga vlog ng ibang kilala nating personalities in politics. Sino ba yon? Hindi ko lang maalala. Pero sabi, ang kwento daw ay, yung sabi ng isang parent daw ay, hindi ko na mapipilit ngayon na ang anak ko yung magtapos ng pag-aaral. Sabi daw ng anak ba't ko naman tatapusin ang pag-aaral ko pa sa college na yan ay yung presidente nga second year college lang naging pangulo ng Pilipinas. So yung mindset ng mga bata dahil nga ang ating pangulo ngayon ay talaga palang below mediocre mga ate at kuya or hindi talaga dapat pumasa sa standards natin lalo pa sa standards na sinet ni Pangulong Duterte nung siya ang namuno, 'di ba? So abogado ang ating pangulo, prosecutor pa. At nakakaintindi pa, nag-aral pala si PRRD, hindi naman niya pinagmalakihan ng mga, di ba, international law, foreign policies and whatnot, na mga courses kung ano pang kinuha niya, kaya nakakaintindi ang Pangulo kung paano nga ang foreign relation. Ang taas ng standards ng iniwan ni Pangulong Duterte, tapos ang pumalit sa kanya, second year college. Nababanggit ko na yan sa mga nakaraan kong vlog, na kapag second year ka, parang ano pa lang, introduction mo pa lang yun sa major subjects mo. Kung ikay nag-aaral ng criminology, introduction pa lang yun. Dahil yung first year parang review lang ng high school. Ang first year college, ang karamihan sa subjects, although meron ka na niyang mga major subjects dyan, pero hindi ganun karami. Pag tungtong mo ng third year, nandun na yun, napakarami mong major subjects. Alam ko yan kasi ganun nga kami nung nag-aaral ako hanggang fourth year. Doon ang pinakamarami ang major subjects. Tapos may practicum na. So doon nabugbugan third year and fourth year. First year and second year, para ka pa rin petics niyan kasi review pa lang yun ng high school. Kaya itong si Kuting, kaya pala, nilait-lait din kanina ni Spoke Sari Roque, kaya pala hindi niya naiintindihan yung mga, di ba, yung mga jargon ng foreign relations and even defense, yung mga sa defense, ganyan. Dahil nga, second year lang ang inaabot ni Kuting. Kanina may napanood akong video ni Kuting, interview ng Rappler, patungkol na naman sinisira, VP Sara, kaya ka pala punta na tayo sa video ni VP Sara. Kaya ka pala medyo nabubugnot ka, tingin ko si Kuting ang pinutukoy mo dito, hindi si Senadora Amy, although hugis mangga ang mukha ni Senadora Amy. Si Kuting kanina may interview, or kahapon yan, pero nakita ko kanina sa post ng Rappler, na nauutal-utal na naman at sinisiraan si Pangulong Duterte ay VP Sara. Tingin ko itong video ni VP Sara na ipi-play na natin ngayon ay baka dala ng init ng ulo ni VP Sara. Sa pagiging, ikaw Kuting ha, bastos ka talaga eh. Dali na po. Kukuha ako ng picture ng mangga. Nakakaramdam na si VP Sara na ikaw ay puro paninira sa tatay niya. Okay? May ino-open lang ako mga ate at kuya na picture ni Senadora Amy na hugis mangga. At Senadora Amy, dahil sa ginagawa ng kapatid mo, makakaladkad ka sa init ng ulo ng pangalawang pangulo. Dahil ikaw nga ay hugis mangga, at hindi mo naman sinasaway ang kapatid mo, wala kang ginagawa, although kumukontra ka, may paminsan-minsan may mga statement ka na against sa pamamalakad ng kapatid mo, kulang, hindi sapat. At ngayon, binabanata na ng mga kapatid nating Muslim na ang hipag mo, nabubulgar na unti-unti na ang hipag mo ang namumuno ngayon sa Pilipinas at hindi ang kapatid mo. Wala kang ginagawa. Takot ka ba sa asawa ng kapatid mo? And Senadora Amy, malalagay sa peligro ang buhay ng kapatid mo. Alam mong napakaraming ahas, ikaw mismo ang nagsabi niya sa pelikula niyo ni Direk Darren Yap, pinamumugaran ng ahas ang palasyo ng Kamangyang. At baka nga katabi pa niya sa pagtulog. Iligtas mo ang kapatid mo, hindi lang ang bansang ito, lalo na ang bansang ito, Senadora Amy. To picture ni Senadora Amy, hugis mangga naman talaga ang mukha. Hindi ko alam kung anong surgery ang pinagdaanan ni Senadora Amy, kung bakit hindi na ganun ka prominent yung kanyang hugis manggang mukha, di ba? Manggang-mangga naman talaga mga ate at kuya nung siya'y bata pa Zapakong talaga, malamanggang hinog talaga yung hugis. Magkahugis naman kami ni Senador. Ay, buffering. Hoy, may signal pa ba tayo mga ate at kuya? Okay pa ba?
Kung paki-comment nga po, nung kabataan ni Senadora Amy, although pretty siya nung kabataan, ano ang aagaw sa pansin natin, or na kung sino mang makakakita ng kanyang mga ganyan, mga, ang tawag dito, throwback photos, throwback Thursday, pero Tuesday pa lang, ay hugis takong naman talaga, hugis mangga. Meron naman daw, salamat po. Okay naman daw ang ating signal. Babalina. Babalina raw. So, 'di ba yung prutas na mangga, ako rin tinatawag din akong mangga. Oh, pero nung kabataan ni Senadora Amy, manggang-mangga talaga. Maybe yung kanyang nose, kasi si Senadora Amy kahit na hindi naman pinag-uusapan yan, I think yung nagpa-rhinoplasty si Senadora Amy. I think may silicone bridge si Senadora Amy and maybe nagpa-trim na rin ng kanyang nostrils or alar, no? Kasi nung kabataan niya, medyo malapad yung kanyang nostrils, ito nga pong may buta, lalo itong gilid, itong alar niya, no, palikpik ng ilong, medyo malapad. Ngayon naman po na siya ay mature na, lumiit yung ilong niya, baka nakatulong kasi although hugis mangga pa rin si Senadora Amy ngayong siya ay mature na, bagay na. Hindi na ganun although mahaba pa yung, I don't know kung anong surgery ang pinagawa niya aside from the nose, pero parang nag-match na mga ate at kuya, no? Sumakto na. Okay. Ikaw ay hugis mangga, Senadora Amy. Ikaw ang nag-coin ng team na unit team. Kayo, kasama ang kapatid mo at hipag mo ang nakipag-usap kay VP Sara na maging running mate niya noong 2022. Nagulat nga raw kayo dahil ayaw naman pala ni VP Sarang tumakbo bilang Pangulo at may bigla akong naisip mga ate at kuya. Hindi lang ako sure kung tama ito or maybe this is one of the wisest decision ni VP Sara or maybe nagkataon lang na ang akala po ni na Senadora Amy noon at even yung kapatid niyang si Kuting na ang tatakbuhan ni VP Sara talaga ay pagiging Pangulo. Nung nakipag-usap sila kay Mayor Inday nung panahon na yun, si VP Sara ang parang nung nakipag-usap sila kay VP Sara, ang goal lang naman nila ay maging Vice President si Kuting or running mate lang ni VP Sara. Pero sinabi ni VP Sara, I think sa pag-uusap sa Davao, even in Cebu, na Vice Presidency na lang yung tatakbuhan niya at ipapaubaya na lang niya kay Kuting yung presidency. Total, di ba tumakbo naman na si Kuting ng Vice President noong 2016 at hindi nga lang nanalo against sa aking BFF na si Lugaw. I mean si Lenny, si BFF Lenlen ko. So parang syempre, at saka mas may edad naman si Kuting, parang maganda nga naman, naging maganda kasi yung parang tandem na unit team noong 2022. Mas matanda si Kuting kay VP Sara, therefore, mas mature siya, mas hinog siya sa politics, naging senador pa siya, di ba? Si VP Sara kasi mayor lang. So, tama lang. At saka sa samahan ng lalaki at babae, magkaibigan man yan, running mate sa politics, or even magjowa, mas ideal, right? Na mas mature ang lalaki kaysa babae. So, at saka dapat gano'n yung lalaki yung dapat parang leading sa dalawa. So tama lang, maganda yung naging tandem. Na si Kuting ang tatakbong Pangulo, Vice President si VP Sara. Kumbaga, suporta. Pero huwag ka. Alam naman natin sa totoong buhay na si VP Sara talaga ang pinaka matunog nun na pwedeng manalo. And in fact, nung nanalo na nga si VP Sara at si Kuting, lamang si VP Sara ng 1 million, 32 million votes, baka nga binawasan pa yan. 32 million votes, landslide victory laban sa mga ibang vice presidential balls. Si Kuting 31 million lang. At sabi ni Atty. Glenchong, baka nga daw dinoktor yan. Para hindi naman kahiya-hiya. Baka nga si Kuting ng mga 20 million lang, di ba? Si Lenlen noon, malakas din, mga ate at kuya. 15 million si Lenlen, 60, di ba? 15 million yung boto ni Lenlen or halos 16 million. Malakas si Lenlen, si BFF Lenlen ko Lugaw dahil nga incumbent vice president, nakaupo, sikat, maraming ginagawa, busy, familiar ang pangalan, laging laman ng mainstream si Lenlen noon, laging balita, laging binabanata si PRRD, malakas na kalaban si Lenlen. So, kung sino man yung mga bumoto, malaking chunk din nun ang napunta kay Lenlen, kaya imposible na si Kuting umabot ng 31 million. Baka mga 20M lang yan, kaya lang nakakahiya nga yung numerong 20M, si VP Sara Lance, ang layo na magiging agwat, kaya siguro nagawa ng paraan na maging 31 million. And take note mga ate at kuya, kahit isang boto lang ang mali ang bilang, pwede mo ikapanalo at ikatalo yan di ba?
Kung isang boto lang ang nilamang ni Kuting kay BFF Lenlen, kung inilaban ni Lenlen yun, halimbawa si Lenlen ay 20 million and 1, si Kuting ay 20 million and 2, ay kung napunta kay Lenlen yung botong yun, hindi nagtayi pa sila. So dapat ilaban yun. Kahit isang boto, importante mga ate kuya. It could make or break your political career. Isang boto lang, pwede kang matalo ng kalaban mo. Right? So gaano ka-reliable yung smart magic na yan? Si Dipa na nga, may miro yung bago, di ba? Pero anyway, panoorin natin yung video ni VP Sara sa kanyang parinig. Manggagamit. Sino pa ang kanyang binibigwasan dito? At kayo na po magsabi, let's watch. Elisa. Oh, Ano siya na? Siya na kapiro balon ni mo Elisa ka? kini. Mo ni ang paborito sa kadaghanan. Unsa man na? Mo na ang gitawag nga. Tawag gani? Ginamos. Onya kani. Mo na ang gitawag nga. Bagoong. Man, silang duha paris na sa mangga. Nana, ginamos, mangga. Kabalo mo say another name para sa mangga. Unsa man? Ang tawag ano niya? Manggagamit. Nakakapangasim naman yung kinakain ni VP Sara, mga ate at kuya. Elisa. Oh, Ano siya na? Siya na kapiro. Nakakaingit naman, di ba? Envy me. Sandali po. Nakakaingit naman yung kinakain ng ating pangalawang pangulo. Ano ba? Sandali lang po. So, siguro gusto lang niya ipakita rin sa marami na hindi siya maselan, right? Kasi yung bagoong pagkaing pangmasa yan eh. Ako hindi ako kumakain ng bagoong dahil nga may allergies ako mga tet kuya. Pagka kumain ako niyan, may mga puputok-putok na linis sa gilid or sa nguso na mga bootleg or something. Pasintabi sa kumakain. So, she's proud na nakakakain or kumakain siya ng bagoong despite her, di ba? Her position in the government, hindi siya maselan, masarap naman talaga, lalo pag espesyal at maganda yung pagkaka-prepare. Sikat nga rin sa amin ang bagoong balayan eh. Maraming masasarap na bagoong, I think bagoong ng Pangasinan masarap din. What about yung sa dyan, sa mga parteng Malabon, Caloocan, meron ba? Saan pa ba sikat ang bagoong? Sa amin kasi sa Balayan, Batangas yan eh. Sikat ang bagoong Balayan, masarap. Gisa-gisa mo pa yan, di ba? Lagyan mo ng maraming bawang sibuyas. So mukhang yung pinrepare niya dalawang klaseng bagoong, yung ginamos yung bagoong na isda tsaka bagoong alamang, yung parang dinuguan yung tingin ko. Pero bigla siyang may pahaging na naintindihan niyo ba kung ano pa ang ibang tawag sa mangga? Manggagamit. Alam niyo, feeling ko yung mga may idea nito, yung mga staff din yan. One time, si VP Sara may dala-dala ring baon, may dala siyang lunch box inabot sa bata. Binigay yung, di ba, may trending na video dati si VP Sara na ganyan. Ang kanyang meriendang binigay doon sa estudyante ay polvoron. So, katuwaan lang ni na VP Sara siguro at ng mga staff niya sa OVP and DepEd, pero may laman. Marami kasing gumagamit kay VP Sara at gumamit na. Kita ko yan mga ate at kuya nung panahon ng kampanyahan, kasama ako sa caravan ni VP Sara, sa motorcade, yan sa meeting de Avance.
bababa pa lang yan ng kanyang sasakyan, yung parang L300 van. Ang mga politiko, mga ate at kuya, nakatayo na agad. Aakyat, pagbaba pa lang ng van, paakyat pa lang ng entablado, yung mga politiko, sasalubong sa kanya, yung mga camera nasa likod na ng mga politiko. Pati yung mga staff ng mga politikong yun, na mga kabataan nila at kung sino-sino pa, na may hawak na mga banner ng pangalan or party list ng mga politiko. At pagsalubong nila kay VP Sara at isi-shake hands ang ating pangalawang Pangulo, kandidata pa lang si VP Sara noon, kung todo clicking na ng ano, pati yung positioning ng mga nung mga alipores ng mga politiko, kailangan nandoon, no? Kitang-kita yung hawak na parang ginagawa ni Tamba ngayon. Ang daming politiko noon na, well, si Tamba, isa rin yan sa gumamit kay VP Sara. Campaign manager ni VP Sara, si Tamba. So, inoobserbahan na agad siguro ni Tamba kung ano ang mga strategies ni VP Sara. Even yung mga pagkakamali. Dahil si Martin Romualdez noon, bago pa naging campaign manager ni VP Sara, ay may pangarap ng maging presidente according to PRRD. 'Di ba? Dahil nga noon nag-aagawan si Cayetano at si Lord Alan Velasco, na kaibigan ni VP Sara din, sa speakership. Ipaubaya na lang daw muna ni Martin Romualdez sa dalawa, kay 'di ba, kay Alan Velasco at kay Alan Peter Cayetano yung speakership, at willing daw i-endorso ni Pangulong Duterte sa pagka-vice president si Martin Romualdez. Baka si Martin Romualdez ay uminit ang ulo kay VP Sara, pwedeng ganun nga rin, dahil siya ang itong si VP Sara ang naging running mate ni Kuting. Imbes na si Kuting at ang pinsan niya or si Romualdez ang magtandem sa eleksyon. So baka na-disregard rin, 'di ba, na take for granted si Tamba. And nag-apply na lang na campaign manager ni VP Sara para obserbahan niya ang kanyang kalaban, kung bakit malapit sa tao, kung ano ang style sa pangangampanya, behavior, lahat na. And tatapatan niya at tatalunin niya balang araw. Ngayon, sino pa kaya ang mga manggagamit? Hindi lang sa hugis ng mukha ni Senadora Amy na sila nga nakipag-usap kay VP Sara. Ikaw rin, Kuting. Tiniwangwang mo si VP Sara eh, 'di ba? Tinanggalan niyo ng pondo, nagdagdag kayo ng trilyon-trilyon na pondo. Maliit lang yung budget dati ng Pilipinas, 4 trillion, 5 trillion, ginawa niyong halos 6 trillion. Nilakihan ng budget ng Pilipinas, nilalakihan taon-taon. Pero si VP Sara, tinanggalan niyo ng pondo. Dahil sa paninira mga confidential funds issue. Hanggang si VP Sara, kaya naman namin mag-function kahit wala yan, kung ayaw niyo diwag. Pinilayan niyo si VP Sara. Sinasabi na nga niya ang confidential funds niya ay gagamitin sa paglaban sa mga kaliwa. Tingnan niyo, dumakas ang mga kaliwa ngayon. Running mate ka niya, pero pinababayaan mo siya. Winarla-warla si VP Sara ni Tamba, nagkainitan si VP Sara at saka si Tamba, pero hindi mo kinakampihan ang katandem mo. Yabang na yabang mo pa, no? Ang plastic mo, Kuting, na ikaw ang official BFF ni VP Sara nung nagkakainitan na si VP Sara at si Martin Romualdez sa Tambaluslos issue. Pero hindi mo naman talaga pinaparamdam kay VP Sara na ikaw talaga ang official BFF niya, mga manggagamit kayo. Also, yung asawa mo, Kuting, yan talaga yung manggagamit. Right from the start, ginamit rin ang apelyido mo, Kuting. Kasi ngayon, binubulgar na ng mga Muslim sa Kamindanawa na ang totoong presidente ng Pilipinas ay ang asawa mo at hindi ikaw. So, ginamit ang apelyido mo at ang pagiging lampa mo at pagiging undergrad mo ng asawa mo, ang dami niyong manggagamit. Hindi naman tanga ang ating Vice President, abogada pa naman yan, para hindi maramdaman kung sino ang mga taong gumagamit sa kanya at sa kanyang popularidad at sa kanyang impluensya. Agree ba kayo, mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section, or i-comment nyo po, sino sa mga yan, sa apat na tao, apat na, Senadora Amy, si Kuting, si Butod, at si Tamba, at kung sino-sino, at least sa unang apat. Sino sa unang apat na yan ang matinding mangga sa lahat? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.